So guys, ito kami lahat. So magbabas kami papunta dun sa plane. Nandito na kami sa Puerto Princesa International Airport. And for now, habang naghihintay, we decided na pumunta na lang din sa palengke. So finally guys, mag-room tour na tayo. Napakaganda nung timing. Tapos meron din sila mga bags. So guys, ito yung sign ng El Nido. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video guys. So isa na namang travel adventure ang nag-iintay sa atin ngayong araw na ito. And this time, domestic flight naman ang pupuntahan natin. So Pilipinas naman muna. And I am not alone at this travel. Kasama ko yung aking buong pamilya at pupunta kami sa El Nido, Palawan. So exciting ang magiging travel natin guys since we're not doing family travel very often, so it's just usually once a year. So ngayon ay kasama ko ang aking family at for sure kakaibang experience ito. So tara guys, samahan nyo ako. So guys, since this is just a domestic flight, we can easily use their self check-in option here to in Cebu Pacific. So just tap to begin and then check in and then scan your itinerary. So let's scan our itinerary here. Tapos may scanner dito sa baba. Scan nyo lang. Ayan, ini-scan na niya. And then after which, kung wala kayong check-in baggage guys, diretso na kayo sa boarding gate kung meron na kayong boarding pass online. Pero kung wala pa, ayan, you have to go through here. Then you can click print boarding pass or print baggage tag. So print baggage tag muna tayo. Ayan, wala, ulitin ko na lang. Pagka print ng baggage tag, all you need to do is to wait kasi ipiprint nila yan automatically. And ulitin lang natin. And we will click the option of reprint baggage tag since we already have online boarding pass. I-skip na natin yung mga ibang parts na only for international travel. So ayan, ako lang yung merong check-in baggage. So select mo lang yung pangalan mo, tapos click continue here, and then they will print it here. Ayan, pine-prepare na nila yan. At ilalabas dito yung bag tag. So ito lang yung dala natin. Ito lang. Ayan, so meron na tayong bag tag at pupunta na tayo sa self bag drop here. Dito lang yan guys sa aisle letter B, Cebu Pacific. So let's go. So ito guys yung self bag drop ng Cebu Pacific. Scan natin ang ating boarding pass. Wala pa. Ito guys, tinitimbang na yung ating check-in baggage. At ayan na. So 18.6 kilogram. Pasok. Tapos kukunin na nila yan. Bye! So guys, papunta na tayo ngayon sa loob ng domestic departures. Yun na yung next step natin. Walang e-travel guys kapag mga domestic travel. E-travel is only for international travel. And we don't actually need to check in doon sa kanilang counters. We can do online check-in here kasi domestic lang naman yung flight. So walang mga passport check or whatnot. Kahit anong valid ID and boarding pass, yun lang yung kailangan para sa mga domestic flight. And you can fly anywhere within the Philippines. So guys, ito na yung domestic entrance. Dito na tayo papasok. Sa left side yung international departures. So dito lang tayo sa domestic entrance, ID and boarding pass. So make sure meron kayong government issued employee ID or government issued ID. So guys, tapos na kami sa final security check. So napakadali lang. And ito lahat ng nasa likod ko guys, sila lahat yung mga kasama ko. So we're a total of 13 people. And ngayon ay wala pa kaming boarding gate. So basically mag-iintay pa muna tayo kung
anong magiging boarding gate natin. Kaya hanap muna kami na mapag-i-stayan. And wala ring mga airport lounge at this hour. Kaya talaga mag-iintay lang tayo. So guys, bibili muna kami ng kape dito sa Krispy Kreme ng mama ko. Ayan, so merong Krispy Kreme dito sa departures area. And grabe, bagong stock yung coffee nila. Wow! Coffee and donuts pala yung bagong stock. Mabili ka naman. Dito to guys sa may gate 116. So guys, habang naghihintay sa boarding, bumili muna ako ng Krispy Kreme sea salt latte saka ng churro. Ito, merong bagong labas ng Krispy Kreme na churro. And pakita ko lang at titikman natin. Amoy cinnamon. Ito, chocolate na lang. Titikman ko lang to guys. Sa lasang churro guys, parang donut na sinasawsaw sa chocolate, ganun. Pero hindi siya mas matigas kagaya ng churro kasi pina-fry yung churro. Kaya masarap. Sobrang init dito sa Naiya guys. And today pala is September 9, 2024. Umuwi ako from Taiwan September 7. So literal na isang araw lang yung pagitan. Tapos nandito ako ulit. Kaya wala pa ako masyadong sapat na pahinga. Kaya kailangan ng lakas ng kape. Pero para sa inyo guys, travel lang ng travel, vlog lang ng vlog. Kaya mag-subscribe kayo. So guys, boarding na tayo. Boarding na. So guys, ito magbabas kami papunta dun sa plane. Saan tayo? Pag domestic flight guys, may mga instances where you have to take a bus going to the plane. Free naman ito. So guys, nandito na kami sa harapan ng plane. Boarding na. Ang ingay. Maliit lang yung plane pala pag domestic, oh. So guys, nandito na kami sa loob ng plane. Magkakatabi kami. Ayan ang parents ko. Tapos sa kabila yung mga kapatid ko. Ito yung mga pamangkin ko. Mag-hi kayo. Tapos ito dito sa kabila. Ayan. So guys, nandito na kami sa Puerto Princesa International Airport and welcome to Palawan! So guys, ayan, nag-picture-picture lang kami dito sa Puerto Princesa Airport. And ang una natin gagawin guys ay magpapalit ng pera. Joke! Papalit ng pera. Tsaka wala palang time difference. Ginawang international. Pero seriously guys, kukunin lang natin yung check-in baggage. And then we will proceed dun sa ating na-book na van transfer from Puerto Princesa going to El Nido. And the travel time would take about 4.5 to 5 hours. So it's really going to be a long drive and sana smooth lang yung maging biyahe at mabilis para makarating kami kaagad sa final destination which is El Nido. So stay tuned. So guys, kunin na natin itong ating maleta. Yan. Bilis lang. And guys, so nakuha ko na yung ating maleta. And next na nating step guys ay punta na tayo doon sa parking. Kasi meron kami guys binook na private transfer from here going to El Nido. Kasi marami naman kami, kasya na kami sa isang van. So private van na lang yung kinuha namin. So, pupuntahan na natin siya. So guys, share ko lang sa inyo yung itsura ng airport sa arrival hall. Dun sa departures hall, may mga kainan. Nakita ko meron. Tapos dito agad yung exit. Ayan, ang Puerto Princesa Airport. At ito kami nag-iintay lang ng mga kasama na nag-CR. So guys, nandito na tayo sa labas ng Puerto Princesa Airport. May mga nag-o-offer na din dito guys ng vans, yung joiners bus and van papuntang El Nido. Pero sabi ko nga, naka-private van na kami. Pupuntahan na lang namin siya sa parking. So guys, ito na yung aming van. So, isa siyang 13-seater. 13 ba o 15? Ayan.
So, kasyang-kasya kami rito. Ayan. So, nabuko to guys sa Facebook. Lalagay ko na lang sa description box yung link. Yung Facebook account na napagbukan ko nito. So guys, ito yung itsura ng van. Maganda at malakas ang aircon. So, komportable naman yung magiging biyahe, hopefully. Naalis na kami dito sa Puerto Princesa. So, simula na ng biyahe guys. Kaya magpapahinga muna kami at babalikan ko kayo guys kapag may stopover na. Let's go! So guys, nag-stop over lang kami dito sa parang restaurant. And for CR break, kilometer 118 yung title. Pero wala pang paninda, wala pa silang paninda kasi mag-8 AM pa lang. And kalahati pa lang yata to. Or kalahati na ata to. Sana nga kalahati na ng biyahe. So ito yung makikita nyong view. Yan. Dito. Tapos ito yung stopover. Guys, finally after 777 years, nandito na rin kami sa aming accommodation. Nandito kami sa El Nido, Palawan, sa Barangay Corong-Corong. At ito yung magiging accommodation natin, Bren Mariel Tourist Inn. Ano lang siya guys, along the highway. Tapos okay naman yung location, pero maaga kasi kami nakarating. So nililinis pa yung mga rooms. And na-accommodate naman na makapag early check-in kami. So, we'll see kapag nag-room tour tayo kung ano yung itsura ng mga rooms nila. And for now, habang naghihintay, we decided na pumunta na lang din sa palengke para para hindi sayang yung oras and makapagluto din kami since buong bahay yung nakuha namin, merong lutuan doon. So guys, pupunta muna kami ng palengke ngayon. Ayan, mag-tricycle lang kami papunta dun sa palengke. Sabi 3 minutes away lang daw dito yung palengke. So let's see. Papunta na kami sa palengke guys. So guys, we're here na sa El Nido Public Market. So napakalapit lang nito guys. Literal na pwede palang walking distance. Hindi lang namin alam na mas ganito kalapit. So 100 pesos yung fare sa 3 tao sa tricycle. And yun yata yung minimum fare kapag private or yung rented. So papasok na kami dito sa market at tignan natin kung ano mga mabibili natin. So guys, nandito na kami sa loob ng El Nido Public Market. Ang laki ng pineapple oh. Ang daming fruits. Very very good. Yung mga pineapple nila ang lalaki oh. Magta-12 noon na guys, so sana may maabutan pa kami bukas. So ito mga fish, seafood. 100 pesos lang yung ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa fish na yan. Tanige. Wow, ang laki ng fish oh. Ma, what is tanige? Ito may crab. Tapos shrimp. 300 lang oh. Wala nang ulo. Tignan nyo guys yung seafood nila dito. Grabe yung tahong, ang laki. Lalaki no. Ang laki ng tahong. Pati oyster. Oyster yun, di ba? Saka ito, hindi ko alam kung ano to. Scallop ata to eh. Ito ba ano to? Scallops? Saka ito seaweed. Ah, wala daw scallop. Bawal daw dito ang scallop. Kay Buning, kay Buning. 120. Saka meron din ito. So guys, yung tahong nila is 120 lang kilo. Philippine peso. Tapos, lato is 25 1/4.
Tapos yung talaba nila, ito yung talaba, 75 kilo. Chicken nila guys, 250 isang kilo. Ayan, Magnolia. Grabe guys, ang mumura ng seafood dito. Kaya pag pupunta kayo dito, kung sakali mo mamalengke din kayo, seafood din yung targetin yung bilhin kasi sobrang mura. Yung talaba nila 75 pesos per kilo, yung tahong 120 lang per kilo. Tapos yung tanige 150 kilo. Sobrang mura daw nun, sabi nila. So guys, tapos na kami mamalengke. Medyo konti lang yung napamili namin kasi sarado yung most of the stalls here dahil nga tanghali. Pero may nabili naman kami for lunch. So ngayon naghahanap kami ng grocery para magbubili ng mga dagdag na supplies. So sana may grocery malapit dito. Ayan, meron din sila ditong dried goods. That's pusit may, no? Pusit ito eh, no? Ito danggit. 100 lang, danggit. Danggit to, di ba? Ayan o, tuyo. Gusto ko ng tuyo. So, nakabili din kami ng danggit 100 pesos and tuyo 50 pesos. Yay. Ito may kasoy, oh. So, may kasoy siya guys, 100 lang, oh. Plain lang. Yung ganito, yung buo. Opo, yan. Itong plain. Opo, yan yung plain. Walang ano to. Walang ano. Ito yung may asin konti. Parang may konting tamis yung plain. Yung isa, kasoy lang talaga yung isa. Pero mas okay yung walang salt. Oo. Okay, may tamis. Pero bakit mas mahal siya? So guys, nakabili kami ng kasoy, 200 each, pero binigay ng 190. Tapos may honey din sila na 200. Tapos may libreng ganito. Yan, nakahingi ako ng libre. So guys, nandito na kami sa tapat ng El Nido Market, sa parang grocery nila. And sabi kasi nung driver namin, wag daw kami iinom ng water dito sa El Nido kasi nakakasakit ng tiyan. So bibili kami ng mineral. Kasi marami din ako mga napapanood or nabasa na sumakit nga yung tiyan dahil sa water dito. So tip lang din sa inyo guys, do not drink water here. Better to buy mineral water na lang. So guys, babalik na kami sa aming hotel at sa aming accommodation. Mabilis lang tong biyahe nito. Ayan. So finally guys, mag-room tour na tayo. Actually house tour kasi buong house yung na-rent namin. And dito to guys sa katabi ng Bryn Mariel Inn. Ang tawag sa kanya is Yuki Lodge. So sister company siya kasi yung Bryn Mariel guys is hindi siya buong house, per room siya. So ito buong house. So ito yung reception area. Sinara ko lang yung pinto pero dito kami galing. So this is the reception area. Tapos pagpasok mo, so meron din ditong sofa. Tapos may fridge, merong dispenser. Tapos dito may table. Ito room to guys, pero sa taas yung mga room namin. Tapos dito yung kitchen at ang ating mga kitcheners. Ang bango ah. Ito is bodega ata. Tapos dito sa labas nito guys, merong CR din. Tapos ito ihawan. Tapos meron ditong taas. May ihaw? Yes, may ihawan. Tapos akyat tayo sa taas guys sa mga room. So provided na nila lahat ng mga baso-baso na ganyan. So 4 rooms yung binigay sa amin. Check natin isa-isa yung mga room. So dito tayo sa master's bedroom. Tapos may sariling CR. Tapos ito naman next ang isa pang room to guys. Ito maliit lang pang 2 tao. Yan, tapos dito is room na good for 5. Hi. Ayan, tapos ito yung isa pang room. Good for 2 din. Ayan. So lahat ng room guys ay air conditioned. Tapos dito sa sa terrace, may terrace din sila na may table dito, work table. Tapos ito yung hagdan guys dun sa connecting siya dun sa baba kanina. Tapos meron ding 2 pang CR. So
Tapos meron ditong sink. So hindi kayo mag-aagawan dahil sobrang dami ng CR. Kahit marami yung tao, hindi mag-iintayan. So, yun yung ating quick room tour. So, magpapahinga muna kami at magsisettle in. At mamaya, tatry natin pumunta sa beach. Hi guys! So, papunta na kami ngayon sa beach. Nakapahinga na ako after 10 years. Sarap matulog. So, etong beach guys ay pagtawid lang nito. So, dire-diretso lang dito. Ang papunta sa beach. So, may parang eskinita na daanan. Hindi ko alam kung papunta na to talaga dun sa beach. Pero hindi kasi namin nasundan yung mga kasama namin na nagpunta dito. Ayan. So, yan guys, may parang tulay na dadaanan dito. Papunta sa beach. Tapos, eto na guys. Welcome to Corong Corong Beach. Corong Corong kasi yung barangay dito. Yan, wow. So white sand guys. Ang ganda, and habang walang araw, ang sarap ng magtambay-tambay dito. So ito yung literal na mga beachfront na. At kami lang ang tao. Wow. Ang ganda. Ang baba. So guys, ito na ang Corong Corong Beach. Isa lang to sa mga beaches dito sa El Nido. Pag tour tayo guys, yung mga island hopping tour tsaka mga ibang beach tour, makikita natin yung iba. Pero ito yung nasa harapan mismo ng aming accommodation. Okay na rin kung halimbawa hindi ka magtutour tapos gusto mo lang libreng swimming. Pwede na to guys. At white sand din dito guys. Walang katao-tao. So, may enjoy nyo pa rin talaga yung tubig. So, syempre, ito na yung tamang panahon para makapag-picture-picture. So, guys, nag-dip lang tayo ng konti para matry natin itong tubig nila. And, mainit. Mainit siya. Hindi siya malamig, warm siya. Yung feeling mo dito sa tubig. Pero hindi ako maglulublob para lang ma-feel ko. And since palubog na yung araw, napakaganda nung timing, napakaganda nung moment na to na mag-swimming kayo kung ayaw nyo mainitan, ganyan gaya ko. So ito talaga yung magandang oras, napapalubog yung araw. Ayan sila, yung mga ilan-ilan sa amin nagbasa para hindi naman masayang tong ating day 1. So guys, pupunta na kami ngayon sa town proper. Titignan namin kung ano yung pwede namin mabili doon. And para masulit namin yung aming day 1 dito sa El Nido. So guys, nandito na kami sa main road and we will be walking going doon sa poblasyon or doon sa town proper. Titignan namin kung kaya naming lakarin. So ayan kaming lahat. Guys, may nadaanan kami ditong night market. Fiesta sa Pops Night Market. Ayan. So, mukhang masaya. Guys, may nadaanan na naman kaming isang resort. Moringa Resort. Ang ganda din. Tapos sa tapat niya, merong malaking Seafood Island branch. Hindi ko alam kung safe to nung Seafood Island sa Manila. So, safe na safe naman maglakad dito tuwing gabi. So far. Medyo madilim lang yung kalsada, pero okay naman. Tapos meron dito ang milk tea, Ganda, So guys, nandito na kami sa Poblacion Bayan. And makikita nyo maraming mga tinda ng mga bags and accessories here. Ayan, nakalagay El Nido. Tapos may mga shirts din guys and any other souvenir. Isang mahabang daan to guys dito sa may bayan. Nilakad lang namin. So tingin-tingin tayo. So pasok tayo guys. So dito may mga ref magnet. 3 for 100 pesos. Tapos meron din sila mga bags. And then they also sell shirts. Ito mga ganito. Tapos merong tie-dye na shirt. Tapos may mga sando din sila here na nakalagay El Nido. This one looks nice. So
tie-dye na shirt. Na sando. Wala. Ayan. Tapos dito mga shorts. Tapos ito, hindi ko alam yung tawag dito eh. Tapos dito sa dulo yung malalaking bag. T-shirt po natin na 280 daw yung mga tie-dye na shirt isa. Etong sando, madam, magkano yung mga sando? 250 lang, sir. 250. Ayan, 250 din. Ayan, so bibili tayo nitong mga sando, guys. 240 na lang daw. Nagbigay ng discount si ate. So, magaganda naman yung itsura niya. 240. 230 na lang, te. Ito naman, 4 bibiliin ko eh. So guys, ito mga ganitong wallet, 350 siya, pero binigay sa atin ng 300. Bait ni ate dito eh, kaya dito kayo bibili yung unang stall dito. Pagdating nyo. Mga 300 lang. Ilang pieces na to, te? 10? 12 pieces, oh. Pang souvenir na pang souvenir. Kasi po sir, kapag bibili siya ng ganito, 3 for 100. So magiging 400 siya, di ba? May discount na, ano? Opo. Kaya lang nag-discount pa kayo, 300. Oo. Ito na lang. Sige, ito na lang. Nag-discount pa kayo, sir. Ito yan. Kaya nga, discount. Ayan, te, oh. Papakita kita sa vlog ko, te, ah. Vlogger po kayo? Oh, 2 pa lang subscriber ko, te. O, hindi nga, sir. Ayan, guys, so dito kami bumili kila ate, bago nating subscriber. Pinakaunang stall sila pag naglakad kayo dito sa left side. Pero marami pa rin mga ibang stalls. Ayan, tingnan mo, nandito na yung iba namin mga kasama. Ayan, kila ate. Ganun din halos yung tinda, guys. Pareho lang din. So guys, ito yung sign ng El Nido. Welcome to El Nido. So guys, nandito na kami sa aming last stop, which is Prince Mart El Nido. So mamimili lang kami ng mga karagdagang pagkain. Naghahanap ako ng ATM pero wala. So guys, ito yung Prince Hypermart. Ang lakas ng patugtog nila kaya baka makapiright. Kaya paputol-putol na video na lang. So dito tayo makakabili ng mga goods. So guys, nakabalik na kami dito sa aming Airbnb and nakapamili lang kami and yun, we'll settle for the night and i-end ko na ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa day 1 ng ating El Nido Palawan Vlogs. Abangan ninyo ang ating mga exciting ni adventures na naghihintay sa atin dito sa El Nido Palawan bukas sa day 2. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!